So ayan, babasahin ko po sa inyo yung video na to, ay yung post na to mga pre. Ayan na, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, welcome po kayong mag-subscribe dyan. Ayan. Oo, maraming salamat po. Ayan. Oo, basahin lang po natin ito mga pre. Ayon dito sa post ng Abante News Online, dapat umanong tapusin muna ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago umusad ang paghahain ng kasong kriminal laban sa kanya. Nako, yari si Sara Duterte talaga. Oo, kasong kriminal? Nako, mabigat-bigat ito. Hindi talaga ito tatantanan ng taong bayan. At syempre, ng batas. Yung batas kasi is batas. Hindi pwedeng ikaw yung parang nakakataas sa batas. Diba? Oo, hindi mo rin pwedeng bastusin yung batas. Mababalikan ka nito. Tandaan mo yan. Okay? Kung kayo po yung tatanungin, pabor po ba kayo dito? Oo. Kasi hindi ko alam kay Sara Duterte kung talaga bang matapang ito or tapang-tapangan lang. Diba? Oh. Chua impeachment dapat unahin bago ang kasong kriminal versus VP Sara. Okay. Meron po, sabi ni Chua dito meron pong isang kaso, yung Ombudsman versus Court of Appeals, kung saan sinabi po dito ng kagalang-galang na Korte Suprema na yung mga impeachable officers, kagaya po ng Ombudsman, bago po sila makasuhan, dapat i-impeach muna sila. Well, pwede naman yun at agree ako dun. Diba? Para dire-diretso na. Kasi ngayon po, si Sara Duterte ay Vice President. Oo, posibleng meron pa itong meron pong immunity itong ating mayabang na Vice President. Diba? Oh, may kayabangan ba? So, tanggalin muna yung kanyang kapangyarihan. Diba? Mayabang siya kasi may kapangyarihan siya ngayon. Bilang Vice President, tanggalin muna yun. Oh, diba? Parang si Digong, pagbaba niya bilang Presidente ng Pilipinas, ayan, tad-tad ng kaso. Bakit? Kasi marami pong violation, lalong-lalo na yung mga patayan sa panahon niya. Ganon din po si Sara, nakikita ko po dito, ganyan din po ang mangyayari. Pag natanggal ito bilang Vice President, problemado to. Kung problemado po si Sara Duterte ngayon, mas lalong mamumroblema yan sa mga susunod na buwan, taon. Diba? Ngayon pa nga lang, stress na. Ang sabi niya, I want blood dad. Maya-maya, may mga lawyer siya. May mga aso siya sa Senado. Anong ginawa ng mga aso sa Senado? Gumalaw sila para ipatigil itong impeachment trial laban sa kanya. Diba? Yan po ang galawan ng inyong manlulustay. Tinawag kasi siya ng taong bayan na manlulustay. Ngayon, sasabihin nyo, igalang nyo naman si Vice President. Paano ko igagalang ang taong marunong magbanta? Vice President ka, pabanta-banta ka, kagalang-galang ka ba? Diba? Huwag mong hingin sa amin yung galang. Kami mismo ang mag-decide kung karapat-dapat ba sa'yo itong ibigay o hindi. Bakit mo ipipilit yung sarili mo na igalang ka namin? Diba? Unang-una, ikaw mismo hindi mo ginalang yung pagka-Vice President mo. Binaboy mo ito. Anyway, mga pre, ito na. Proceed po tayo dito sa next topic natin ngayon, mga pre. Ito po yung patungkol dyan sa DOH, mga pre, no? Etong si Herbosa. Sinabo ni Ted Filon. Kaya nagkamahal-mahal yung gamot dahil dito sa mga, kumbaga, nakaupo na mga walang pagmamahal sa mga mahihirap, mga Pilipino. Okay? Atin po itong panoorin. Asa na ba yun? Ayan. Ito po, panoorin po natin. Sa hearing kahapon po in the Senate, pakinggan niyo po ang soundbite, may transcript kami dito, sa sinasabi ng PhilHealth Chairman at Secretary po ng DOH na si Ted Herbosa. Ito po. Gusto rin paliwanag yung situation at wala namang akong sinisisi, no? Kasi ang kadalasan po, ang problema sa healthcare, pag may sakit ang iyong loved one, your father, mother, or your wife,
talagang pina-admit nila at kung minsan ayaw nilang pumila sa charity, sa indigent, kung saan libre na po lahat tayo. I'd like to explain siguro sa ating author ng UHC Law, we have achieved UHC for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, makikidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Yung working class, papasok yan sa NKTI, papa-admit po yan sa private. Ano doon, ang private, out of pocket ka noon. Ibig sabihin noon, you agree Pakinggan muna natin magbayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor may Ano sabi niya? Ano sabi? papasok yan sa Ano sabi niya? NKTI, papa-admit po yan sa private. Ano doon, ang private, out of pocket ka noon. Ibig sabihin noon, you agree magbabayad ka kasi nagpa-private ka. May profession. Ito Kayo, tatanungin ko kayo, pag nag-private hospital ba kayo? Halimbawa, mahirapan na kayong pumila doon sa public hospitals, mahirap. Agaw buhay ka na. Agaw buhay ka na, pagpalagay natin. Kailangan mo na talaga mag-private hospital. Ngayon, ang mangyayari, doon ka na, private na. So, anong ibig sabihin nun? May kakayahan kang magbayad. Kahit mahirap ka po, kung agaw buhay na, automatic magpa-private ka po. Hindi ibig sabihin na pag nag-private ka, may pambayad ka. Ang bobo itong serbusa talaga. Di ba? Hindi ibig sabihin, pag nag-private ka, ay marami akong pambayad. Kaya yung iba nagpa-private dahil gusto nilang mapabilis yung proseso at hindi naman mamatay yung pasyente. Yun yung purpose doon, herbosa. Ang tanga mo! Grabing mindset yan. Pag nag-private ka daw, ibig sabihin may pambayad ka. Aba, ang dami-daming nagpa-private dyan, pero wala po silang pambayad. Inuna po nila yung buhay nila. Yung pambayad, tsaka na lang. Ganun yung mindset nung nag-aagaw buhay at nung magulang. Yun. Grabe ka, bobo. Ay, nako. Lami, kumutin yung itlogan ng tawa na lagi. K.O. P. Yung ospital, iba yung rate, depende sa room. Yung iba nanghihingi, ano pa nga, naka-suite room pa eh. So ako, masama din ang loob ko na hinihingan yung maip ng professional fee, hinihingan yung maip ng bayad sa kwarto. Kung nagpunta lang sila sa charity, libre ko sila lahat, sagot sila ng government of the Philippines. So I think maganda magkaroon din tayo ng sistema sa Pilipinas, similar to Singapore. Pagpasok mo sa ospital, ang unang magpapatingin sa'yo ay hindi social worker. Ang unang titingin sa'yo ay financial advisor. Titingnan niya kung ano yung kaya mong bayaran, capacity to pay, at pagkatapos na sabihin niya, ay pwede ka dito sa suite room kasi yung insurance mo, kaya bayaran pag mataas yan. Ay dito ka sa charity ward kasi ang kaya lang natin gamitin sa'yo ay yung government funds. So doon tayo nagkaka-confusion. Pwede naman sa public hospital kung sinolusyonan nyo sana yung pila-pila na yan. Kasi ang utang inang pila-pila na yan, yan yung pahirap sa mga Pilipino. Magpapacheck up ka, pipila ka. Pwede namang gawing yan Diba? Gawan ng solusyon. Kaso nga, itong mga taong, itong mga pre, hindi po talaga nila iniisip yan. Kaya yung Pilipinas na pag-iwanan Dahil sa mga taong ito na pag sila na yung nakaupo dyan, magpapayaman lang. Diba? Yun naman yung purpose nila. Mga taong yan, lalong yung mayaman, habang yung mga mahihirap, na mga pasyente, lalong naghihirap at yung iba namamatay pa. May namatay nga dahil sa pila Hindi umabot. Diba? Hindi umabot. Namatay na lang. Hindi naintindihan ng iba. Nagpupumilit sila mag-private. Tapos pag pa-discharge na, manghihingi ng saklolo kay Senator Ejercito. Anong sasabihin, Senator? Ito tatawag ngayon sa akin. Tapos gagawa namin ng paraan. Unin namin dun sa MAIP at i-GL namin. So yan ang sistema po, no? So kung maganda lang, ma-educate din yung ating mga kababayan kung hindi nyo kaya sa private. Kasi yung mga GOCC, may private rooms yan At pag nagsabi mo private ka, may professional fee yung doktor yan. Pero pwede ka rin magsabi sa charity ka, walang professional fee po yun. Bayad na yung mga doktor doon. So yan yung nagiging problema natin sa heart center, sa kidney, sa specialty hospitals. Sige. So, yung MAIF na yan, yung medical assistance to indigent patient and financially incapacitated na hinihingi mo sa mga senador. So, klaro di ba? Okay. Mr. Secretary, with all due respect, hindi po lahat ng nagpapa-private room ay gusto suite room. Just to make it clear, hindi po lahat, no? Baka yung mga may connection sa politiko siguro yon. Sa pool.
Nahulugan itong ating case study kasi nag-private room siya. Nag-private room siya. So, ikaw na working class, sabi ito kasi mga working class na ito, pagdating sa ospital, gusto private room. Kasi kung charity kayo, libre na kayo lahat. Sandali lang. Alam niyo mga kapatid, naunawaan natin yung charity ward, libre lahat yon, di ba? Pero ikaw na working class, na nag-aambag ng hindi hamak sobrang laki kumpara doon sa 500, pag ako pala nagkasakit, wala kang karapatan mag-private room. So doon ka pupunta sa charity ward. Mr. Secretary Arbosa, ikaw kaya mag-charity ward mo? Hindi ko huminamaliit ang mga nasa charity ward kasi nga po yun lang naman. Pero sa mundong ito, kaya ka nga nagbabayad ng mas malaking premium Para iba ang benepisyo mo, di ba? Nangangahulugan, para ka malibre, mabawasan ka ng malaking gastusin, doon ka sa charity ward. Ba't mo gusto mag-private room? Nakita niyo na ho ba ang charity ward ng mga pampublikong pagamutan? Mawalang galang lang, meron pong maaayos. Limbawa po sa kahit paano dito si Ted Filon tumama. Di ba? PD, nabalian ka ng buto. Yung charity ward dyan, ilan po yan? 10 makakaharap yan. Di ba? Sa PGH, mga kapatid, paging dito po sa East Avenue, ang charity ward dyan, open yan, walang aircon yan, electric fan yan, tabi-tabi kayo lahat dyan. Nanganganak ka, charity ward ka dito sa ospital po ng Pabella. Ilang kayo? 20 yan, makakatapat kayo? Charity ward ka doon? Babayad ka ng 4,000, 2,000 per month na premium? Mawalang galang lang. Sa charity ward po, minsan, iba-iba na sakit ang tao. At mawalang galang lang, meron dyan, dumudumi na ho sa higaan. Umiihi na sa higaan. Hindi nalilinis. Titiisin mo yung amoy ng kapitbahay mo. Kasi gusto mo maka-avail ka ng full benefits sa PhilHealth. There's really something sick with this program, with all due respect. So nagbabayad ka, ito na ating case study, nagbayad siya. Kung yung kanyang binayad ron sa PhilHealth, ganyang kinuha ng HMO, di nakakuha ka pa ng 400,000 na benepisyo, di po ba? Ang gusto mangyari ni Ginoong Erbosa, ikaw na working class, gusto mo ng benepisyo, yabang mo nagpa-private room ka punta ka sa charity ward, doon libre lahat. Mabuti po kung ang charity ward natin lahat malinis at air condition. May sakit ka sa baga? Hindi. Wala, yung iba talaga, karamihan po talaga, walang aircon talaga. Ewan ko lang, electric fan siguro meron. Pero aircon po hindi, wala. Totoo yan, magkakatabi-tabi kayo dyan. Yung iba, tumatay na dyan. Maamoy mo yun. Diba? Lalo na, ikaw, pagpalagay natin, buntis ka. Buntis ka, syempre may bata ka. Kakapanganak mo lang. Tapos yung kapitbahay mo, medyo iba yung amoy, dumi-dumi. Diba? So, titiisin mo nga naman yun. Tama ba? Hindi pa naka-aircon yun. Alam mo itong si Herbosa, baliktad ka mag-isip Oo. Wala ka talagang alam mo yung pansarili lang iniisip mo. Yung mga sinasabi mo dyan, wala yan 'Di ba? Kung talagang ikaw ay maka-Pilipino, may iintindihan mo yung mga mahihirap. Katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Yang mga yan, mayayaman na yan, mga Marcos. Pero naiintindihan nila yung mga mahihirap. 'Di ba? Ang problema lang dito, nagkamali talaga si PBBM sa'yo. Injured ka, pinoperahan ka sa anumang bagay ng katawan mo, doon ka sa charity ward. Tabi-tabi kayong lahat doon. Dadalawin ka ng mga anak mo, dadalawin ka ng mga mahal mo sa buhay, nando ka sa charity ward. Kasi nga gusto mo ng benepisyo. Anong logic ito? Diba? Mawalang galang lang po sa inyo. Nagbabayad ka, bayad ka magkano dito? Kasi po may mga working class naman din, sa dami din po ng mga trabaho po, nagsisipag sila. Ang kanila pong sweldo ay higit na 50. Hermosa ay baka Duterte yan. Hindi po, nagkamali lang po talaga si PBBM dito. Dikit po siya kay PBBM, kaya nga lang, mukhang iba yung kanyang galawan no? Oo. Namalit pa rin ho ngayon. Higit na 100,000 piso. Namalit pa rin ngayon. Sabi na ko marami kayo, bahay mo, kotse mo, edukasyon ng anak mo, kailangan mong kumita 100,000 mahigit. Tapos ngayon, magbabayad ka ng premium, obligahin ka, pero pag nakasakit ka ng private room ka, mayabang ka na. Kasi gusto mo na ng VIP treatment. Hindi po. Private room na simple na pinag-uusapan natin dito There's really something sick with this system. Kailangan mo ng private room para yun nga naman, para ikaw lang ba? Walang amoy, ikaw lang, solo mo. Pag nagbihis ka, 'di ba? Komportable ka. Normal 'yon. Private room nga Tapos dapat malinis. Kasi kung tabi-tabi kayo diyan, ito po na-experience ko ito Kasi may mga yung lolo ko noon na hospital Tabi-tabi kayo diyan, marami kayo, iisa lang CR, putang ina. Pag open mo pa lang ng CR, ang baho talaga. Pero mas maganda sana yung ikaw lang mag-isa sa room kasi yung CR, solo mo yun 'Di ba? Solo mo yun. Pero kung magtatabi-tabi kayo mga pre, siguro naranasan niyo na yan sa mga pampublikong hospital. Yung CR, para sa akin yung CR po yung problema Mabaho. Eto may sakit ka na nga. May sakit ka na nga, grabe na nga yung sakit mo, tapos, papasok ka sa CR na pagkabaho-baho, baka doon ka pa mamatay dahil sa amoy. Baka hindi ka mamatay sa sakit mo.
baka doon ka sa amoy mamatay. Kung hindi ka man mamatay sa amoy, yung sakit mo madagdagan. Dahil sa mga bakterya dyan sa CR na yan. Ha? Ang bihira naman. And then, pupunta ko tatawag kay Congressman, kay Senator, hihingi ng MAIF. Guarantee letter. Kasi nga po, si Congressman, si Senator, meron nitong may pera ako. At sabi po ng NKTI, may nakakuha ng GL 1 milyon mahigit, di ba? Baby Joe Vigali at Proud Gusambay Vlog, Paul Magalong, Fabebe Channel. Ayan shout out. One time, big time, sino yun? May higit pa 1 milyon, isa lang pong guarantee letter. Sino yun? So lumalabas dito palakasan. Sino may koneksyon kay politiko, mas malaki ang GL amount niya, di ba? Pero ikaw na nagko-contribute sa PhilHealth, sobra doon sa minimum. Dating mo sa NKTI o sa PGH, charity lang po ako muna. Kasi wala akong pambayad rito para ako makakuha ng benepisyo. Pero ang contribution mo, ang laki ng diferensya. So ibig sabihin, ikaw nag-aambagan para doon sa benepisyo ng mga mahihirap. Tama naman yun. Pero sa panahon na kailangan mo ng benepisyo sa gobyernong ito, kayabangan na magtuturing kung kumuha ka ng private room. Dahil yung pala, hindi katumbas ng serbisyo sa PhilHealth yung binibigay ng contribution. That is the truth. Ayan na. Herbosa, ako sa'yo, ano ka na lang? Manahimik ka na lang. Diba? Mga kapatid. Baba ka na lang dyan. Tulog ka ba? Itulog mo na lang yan. Kasi, alam ko, kumbaga, mas pahirap ka sa mga Pilipino. Diba? Wala kang initiative. Wala. Imagine tama nga naman itong si Tid Filon. Tabi-tabi kayo dyan. Iba-iba ng sakit. May kilala nga ako sabi niya, ayoko nang magpa-hospital. Bakit? Doon lang ako mamamatay bakit? Ang baho. Sa CR pa lang. May mga dugo. Putang ina, sabi ko nga. Ewan ko kung kaya niyo May mga dugo doon, may mga dilaw-dilaw pa, may ihi, may tae, putang. Ay, imbes magpagaling ka, mamamatay ka sa amoy. O CR pa lang yung pinag-uusapan dito Ayan. CR pa lang yung pinag-uusapan dito. CR pa lang pinag-uusapan dito. Paano pa yung iba't ibang sakit ng mga kamag-anak nyo? Mga kasambahay mo kung tawagin. Mga katabi mo ba? Ikaw may sakit ka dito, sakit sa baga. Sila may kung ano-anong sakit. Ano yan? Magsaswap kayo ng sakit. Katabi lang Bay, meron akong dito, cancer. Oy, may ako, may cable ako dito, may TV, swap tayo ng sakit. Tanginang yan. So, yun, next topic tayo mga pre Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel mga pre.